Long weekend na naman. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Bam Alegre. Bam, marami na bang pasahero ngayon dyan sa PITX? Yeah, Susan, good morning. Dumarami na yung mga pasahero at all roads lead to PITX, lalo na sa mga pasahero na may mga quick getaway ngayong long weekend. Kung ano pa ang biglaan, yung pangaraw ang lakad na natutuloy. Ganito ang nangyari kay Princess Ruiz at ang kanyang mga kaibigan. Nabiyahe sila pa ng Sugbo kaya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang kanilang tagpuan. Actually, kahapon, nag-usap-usap, tapos gano'n. Isabel, mas okay ba yung biglaan kaysa yung... Actually, oo, kaysa naman sa plano kasi minsan may nagka-cancel. Kung karamihan sinamantala ng long weekend para mag-Kung-Hei Fat Choi sa mga probinsya, baligtad naman ang diskarte ni Edeline Avila. Ngayon sila bumiyahe ng kanyang anak pa Maynila mula sa Legazpi, Albay para dito magbakasyon. Bakasyon po, kasama po yung anak ko. Pupunta kami doon kay mama kasi birthday po ng kapatid ko. Kagabi tinataya nasa 56,000 na ang foot traffic ng PITX ayon sa pamunuan ng terminal. Inaasahan na posibleng umabot ang bilang na ito hanggang 120,000 kapag peak hours ng pagbiyahe ngayong long weekend. Garantiya ng PITX sapat ang mga bus para sa mas mataas na demand ng mga biyahe. Nakaantabay din ang mga otoridad tulad ng mga police desk na ito para gabayan at tulungan ng mga pasahero 24/7. Susan, pasado alas 7 na umaga, ganito yung sitwasyon dito sa PITX. Nagsisimula na rin dumating yung mga pasahero at huwag daw mag-alala, yung trip availability is okay daw ngayon. And of course, security is a priority rito sa terminal. Kaya submit lang dun sa mga protocols and kung may mga concerns din, may mga help desk available. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.